Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 15, 2026, Thursday. Tuluyan ang naging bagyo ang sistema na binabantayan natin at patuloy itong lumalakas. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito, ang mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan ngayon at sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Bahagyang lumakas si Tropical Depression Ada habang kumikilos sa Philippine Sea sa silangan ng Mindanao. Ngayong umaga, tinatayang nasa layong 385 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ni Ada ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagbugsong hangin na aabot hanggang 70 kilometers per hour at central pressure na nasa 1,000 hectopascals. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Malapad ang sirkulasyon ng hangin ni Ada dahil umaabot ang malalakas na hangin palabas hanggang 400 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit wala sa mismong landas ng mata ang isang lugar, pwedeng hagipin ng mga spiral rain band na may malakas na ulan at bugso ng hangin. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Sorsogon at southern portion ng Albay sa Visayas, kasama ang Northern Samar, Samar, Eastern Samar, silangang bahagi ng Biliran, silangang bahagi ng Leyte at silangang bahagi ng Southern Leyte. Sa Mindanao, kasama ang Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa ilalim ng signal number 1, merong banta ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor na epekto sa buhay at ari-arian. Sa latest heavy rainfall outlook naman na inilabas ng Pag-asa para kay Bagyong Ada, ngayong araw 50 hanggang 100 millimeters ang posibleng ulan ang maranasan sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Bukas, aangat ang kabuuang ulan sa ilang bahagi, posible ang 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan sa Catanduanes, Northern Samar at Eastern Samar. Habang 50 hanggang 100 millimeters naman sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Ito ang yugto kung kailan mas lalapit ang core ni Adas sa silangang Visayas, kaya mas tuloy-tuloy ang ulan at mas mababa ang base ng ulap. Sa Sabado, January 17, inaasahang mananatiling makapal ang ulan sa Bicol Corridor at Hilagang Samar. Posibleng umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ulan sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Habang 50 hanggang 100 millimeters sa Camarines Norte, Masbate, Eastern Samar, Samar at Biliran. Paalala na sa mga bulubunduking lugar maaaring mas mataas pa sa pagtatayang ito dahil sa orographic cliff. Kapag tumama ang moist easterly sa gilid ng bundok, mas pinipiga ang ulan at mas tumatagal ang pagbuhos. Sa track ni Bagyong Ada sa susunod na mga araw, mahalagang paalala na kahit may tinutukoy na landfall point, maaaring makaranas pa rin ang mga lokalidad sa labas ng mismong guhit ng landfall area ng malalakas na ulan at bugso ng hangin at maaaring gumalaw ang track sa loob ng tinatawag na forecast confidence cone. Ngayong araw hanggang Sunday, January 18, ang galaw ay mananatiling generally northwestward. Pagsapit ng Monday, January 19, inaasahang liliko ito pa north-northeast habang nasa dagat sa silangan ng Luzon. Sa kasalukuyang track window, maaaring dumaan ng malapit o posibleng maglandfall sa Eastern Samar at Northern Samar sa Friday, January 16 o sa Sabado ng madaling araw, January 17. Pagkatapos, tatapat o dadaan ng malapit sa Catanduanes sa umaga ng linggo. Kung magkakaroon ng karagdagang pakanluran sa track, may potensyal na maglandfall sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol region. Sa kabilang banda, kung mas maagang pagliko pahilagang silangan, maaari namang dumaan lamang ang outer core at hindi tatama ang mismong core sa lupa. Pagdating sa intensity outlook, may nakikitang gradual intensification. Nasa antas pa rin ng tropical depression si Ada. Ngunit ngayong araw inaasahang aabot ito sa kategoryang tropical storm. Habang nananatiling nasa ibabaw ng mainit na Philippine Sea at may sapat na moisture inflow mula sa silangan, unti-unti nitong palalakasin ang kanyang sirkulasyon kung mananatiling katamtaman ng vertical wind shear at maayos ang upper level outflow. Mananatiling steady ang pagtaas ng lakas, subalit kung makakasalubong ito ng mas malamig na tubig o humupa ang paghinga sa taas dahil sa subsidence ng ridge, babagal ang pag-igting.
Sa ngayon, ang pinakamahalagang epekto ay ang lawak ng ulan at hangin niya. Malaki ang wind field, kaya kahit nasa dagat pa ang sentro, matagal na mararanasan sa Pacific Seaboard ang mga rain bands at bugso ng hangin. Sa magiging kondisyon ng karagatan sa loob ng 24 hours, asahan ang up to rough seas sa ilang baybaying dagat. Aabot ng up to 4 meters ang along matatalas sa Hilaga at silangang baybayin ng Catanduanes, sa Northern Samar at sa Siargao, Bukas Grande Island, pati na sa silangang baybayin ng Eastern Samar at Dinagat Island. Posibleng up to 3.5 meters sa mga baybayin ng Isabela, Aurora, Northern Mainland Quezon at Camarines Norte, pati sa hilagang baybayin ng Camarines Sur at sa silangang baybayin ng Albay, Sorsogon at Surigao del Sur. Up to 3 meters naman sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte, pati sa silangang baybayin ng Davao Oriental. Kung mas banayad naman, up to 2.5 meters sa silangang baybayin ng Camarines Sur at sa nalalabing baybayin ng Catanduanes. At up to 2 meters sa silangang baybayin ng Davao Occidental at sa nalalabing baybayin ng Ilocos Region. Sa labas ng mga lugar na ito, aasahan ng less than 2 meters para sa mga motor bangka at maliliit na sasakyang pandagat. Mainam na umiwas sa mga bahaging may katamtaman hanggang malalaking alon, lalo na kung kulang sa kagamitan o kakayahang pangdagat, dahil mabilis lumaki ang alon kapag dumaan ang rain band at sumabay ang bugso ng hangin. Balikan natin ang track window kung mananatili ang kasalukuyang steering pattern. Ang unang critical window ay Friday ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw para sa posibleng pagdikit o paglandfall sa Eastern Samar, Northern Samar Corridor. Kasunod ang window para sa Catanduanes sa umaga ng Linggo. Kung umusog, pakanluran ng track ng kaunti, lalawak ang chance ng paglandfall sa mas maraming bahagi ng Eastern Visayas at Bicol. Kung mas maaga ang pagliko pa north-northeast, bababa ang tsansa ng diretsong landfall, ngunit mananatiling mataas ang banta ng malalakas na ulan sa Pacific Slope dahil sa malapad na ulan at hangin ni Ada. Alinman sa dalawang senaryo, consistent ang mensahe. Ang epekto ay malawak na ulan at episodic na bugso ng hangin, hindi lamang sa mismong linya ng sentro. Isang tanong na malimit lumabas, bakit malawak ang hangin ni Ada? Ang paliwanag ay ang radial pressure gradient niya. Kahit hindi pa matindi ang central pressure, sapat ang lapad ng gradient para maghatak ng malalaking banda ng hangin palabas hanggang 400 kilometers. Kapag ganito ang setup, lumalawak ang ulan at ginagawang rain first, wind second ang karakter ng bagyo para sa mga lugar sa gilid ng track. Kaya sa pagtataya natin ng epekto, inuuna ang accrual ng ulan per day at ang overlap sa tide cycles kesa tumitig sa iisang numero ng lakas ng hangin. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol kay Bagyong Ada dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po tayong mag-ingat.